Salamat sa iyo, Ralph. Una po sa ating mga sports balita, umani po ng tagumpay sa ginaganap na Big League Baseball World Series sa Easley, South Carolina, ang Team Philippines na binabanderahan ng Muntinlupa City. Ito po yung kulambunan ng atin pong 16 to 18 years old batters, ang Italy 13-5 sa preliminaries. Dinaan po sa takbuhan ng mga Pinoy ang laban, bagay na nahirapang sabayan ng mga Italians na hindi nagawang pigilan ng runs ng Pilipinas. Ang tagumpay na ito ay ang una pa lamang ng national team sa loob ng 3 laro. Una po tayong gimukod sa Puerto Rico 2-9 bago po ang 0-6 blasting ng Venezuela kahapon. Pero dahil sa panalo, nagkaroon pa ng tsansa ang Pilipinas na makakuha ng magandang pagkakataong umusad sa next round ng pinaka-prestiyosong softball tournament sa daigdig. Sa PBA, isang pahid na lang ang kulang, plastado na ang first ever PBA championship para sa Rain or Shine Elasto Painters. Ito po ay matapos na ipagpag ng tropa ni Coach Yeng Giao ang mabagal ng panimula habang tila nag-amok sa opensa sa first quarter ang BMEG Llamados. Nagawa pa nga magtala ng 17-point lead ng Llamados pero matinding adjustment sa opensa at depensa ang ginawa ng Elasto Painters kaya't sa pagtatapos ng first half ay sila pa ang nakaupo sa driver's seat 47-45. Mula po dito ay naging pisikal at dikitan muli ang laban at sa final 8 minutes ng laro ay nagkainitan sina Rain or Shine guard Ryan Aranya at BMEG forward Mark Pingris na nang headbutt sa kanyang bantay. Dito na po nagtrabaho ng gusto ang mga key players ng Elasto Painters gaya ni Gabe Norwood, Import Jamil Cornley, Ron J. Buenafe, T.Y. Tang at Jeff Chan. Nagwakas ang Game 4 sa score na 93-84 pabor para sa Rain or Shine na ngayon ay may tangan ng 3-1 series lead at maaari na nilang isara ang championship round sa Miyerkules sa Araneta Coliseum. Sarina. Ayon kina team owners Raymond Yu at Tereke, ibang-iba ang pakiramdam na makitang nauungusan ng kanilang team ang mas powerhouse na BMEG. Wala nilang naniniwala na kayang dominahin ang kanilang koponan ng BMEG na isa sa mga sinasabing toughest teams sa liga. Sa PBA pa rin, para kay Kirby naman, matapos po ang 11 taong paglalaro sa liga, sa wakas, nakamit na rin po ni Mark Caguioa ang isang karangalang kulang sa kanyang koleksyon, ang Most Valuable Player Plum. Sa likod po ng mahigit 13,000 fans sa Big Dome, nasungkit po ng tinaguriang The Spark, ang most prestigious individual honor na hindi po tinantanan ng dasal ng mga fans ng Ginebra. Nakakaribal po ng 32-year-old guard para sa naturang karangalan sina BMEG Llamados star James Yap, Petron Blaze Boosters forward Arwin Santos at Powerade Tigers hotshot Gary David. Sa kanya pong pagtanggap ng nasabing award, sinabi ni Caguioa na para sa mga Ginebra fans ang nasabing parangal. Ang MVP trophy ay idadagdag po niya sa mahabang listahan ng mga individual awards tulad po ng 2001 Rookie of the Year at 3 Best Player of the Conference Plum. Ilang saglit matapos at tanggapin po ni Caguioa ang MVP, sinabi naman ng kanyang arch rival na sa guard position na si Mark Cardona na maging siya ay sa Ginebra Superstar nakalista ang boto. Samantala, tinititigan nyo sa inyong mga screens ngayon ang tinanghal na Rookie of the Year at siya po ay walang iba kundi si Rain or Shine Elasto Painter hotshot Paul Lee. At ang Most Improved Player ay nakuha rin po ng isang Rain or Shine Elasto Painter na si Jeff Chan. Sa multi-sporting event, nabigo pong makaabante si Pinoy swimmer Jessie King Lacuna sa semifinals ng men's 200 freestyle ng 2012 London Olympic Games. Ito po ay matapos na